Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates! Ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Eastern Communications, Partners in Progress. Naging panata ni Doc Michael Rico Messina ang mapanatili ang kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. Sa katunayan, mahigit 25,000 mga bagay-bagay na historical items at memorabilia ang nasa sa kanya ngayon. Pero tinanong namin siya, bakit nga ba mahalaga ito? Doc, paano nagsimula yung basketball baliktanaw? Actually, Sir Bill, as a 90s kid growing up, so nakasanayan natin yung mga anime, mga toys. Tapos nakikita ko yung mga conventions natin, meron tayong Toy-Con, meron tayong mga iba't ibang conventions about different stuff. So bakit hindi tayo magkaroon ng something about basketball? Ironic, no? Yeah, so parang ang tagal-tagal na ng basketball sa Pilipinas. Yun ang kinoconsider nating number one sport sa bansa. Pero parang wala pa yata tayong na sisimulan na mga activities or mini conventions na about the local basketball scene. So doon ko nakuha yung inspiration for the basketball baliktanaw. What was the first thing you had to do? Anong unang kinailangan mong gawin para masimulan ito? Siguro yung una kong kailangang hanapin, venue. Kasi lalo na ngayon, yung mga pagkukuha ng venue sa mall, halimbawa, napakamahal. Eh syempre, ito namang project natin, itong basketball baliktanaw, hindi siya for profit eh. It's a passion project. So, kailangan makahanap ako ng lugar na hindi naman masyadong mabigat, pero mag-e-enjoy yung mga tao at magiging komportable sila pag pumunta sila doon sa event. Okay, as a basketball fan, ano sa tingin mo ang halaga nitong basketball baliktanaw? Because as a culture, mga Pinoy, hindi naman, wala ang sense of history masyado, di ba? So alam ko, Sir Bill, cheesy, no? Pero di ba may kasabihan na ang hindi tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So, Rizal, yes. So, syempre yon ang nakikita ko naman is that kailangan balikan natin yung past natin para yung present natin in Philippine basketball, mas ma-appreciate natin. Bigyan kitang example, Sir Bill. Noong 1960s, nagsabi na si Baby Dalupan na naiiwanan na tayo ng mga ibang Asian countries with regard sa basketball. So, ang sinuggest niya doon sa isang interview, kailangan na natin kumuha ng foreign coaches. Yung ngayon, kita mo ngayon, Sir Bill, even yung sage advice ni coach nun, it's very much applicable now, wherein we get many foreign coaches to help us out. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Waterproofing o sealant ba ang hanap mo? Sa German technology ng Sista, protektado ka ng 10 taon. Yan ang tapal na tatagal. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Ayon kay Doc Michael Rico Messina, napakahalaga dahil makikita natin ang pagkakadugtong-dugtong ng kasaysayan natin sa basketball at kung paano tayo nakarating sa bahaging ito. At malapit na naming i-anunsyo sa inyo na ang kanyang basketball baliktanaw ay magkakaroon na ng mall tour. Doc, yung pagbabalik tanaw natin sa basketball history natin, bakit sa tingin mo mahalaga to at kanino ito mahalaga? Una, mahalaga ito sa present generation tsaka sa mga susunod na henerasyon. So actually, ngayon nga, pag tinanong mo yung mga bata, ang pinakamatatandang player na alam na nila sina Jaworski, Fernandez. So halos wala nang nakakaalam dun sa mga ibang mga bigating names natin back then, like Ambrosio Padilla, Primitivo Martinez, Kaloy-Loy Saga, na actually is considered to be actually the greatest player of all time for me, given yung mga accomplishments niya here and abroad. So kailangan mapakita pa rin natin na yung mga figures na ito, yung mga events na nangyari in the past, na maging aware pa rin yung present generation dito. At may pass yun doon sa mga susunod rin na generation. Sa naging karanasan mo sa pangongolekta ng mga memorabilia, maalaga ba tayo sa mga memorabilia natin? Sa totoo lang po, kasi na-meet ko rin po yung mga
nangangalaga po sa atin, sa PBA, sa SBP. And ano rin po they're honest naman po with me na medyo hindi sobrang natututukan yung pag-aalaga ng mga memorabilia. Although, I think sa PSC, meron po tayong Okay. maliit na Hall of Fame. sports museum, Hall of Fame Museum. Pero nung nakita ko po kasi siya, medyo marami pong kulang. So, kailangan po talaga nating i-step up yung efforts natin para hanapin yon yung mga artifacts na yon sa history po ng ating Philippine basketball. And hopefully, actually, yung dream ko po is magkaroon ng isang Philippine National Basketball Museum. Na yung mga items na yon na nakalap natin, malalagay natin siya sa isang lugar para ma-enjoy siya ng present tsaka future generations ng basketball fans. Nabanggit mo na noong 1960s pa lang, meron ng babala na napag-iiwanan na tayo ng ibang bansa. Ano sa tingin mo ang nangyari? Siguro sa isang punto, pride. Kasi for the longest time, from the 1910s to the 1960s, tayo yung nagdodomina sa Asia eh. So, tsaka sa Olympics, lagi tayong fixture ng Olympics noon. Siguro merong point na rin na tingin natin we're invincible, na hindi tayo mahahabol ng ibang bansa. So, buti na lang may mga coaches katulad ni Baby Dalupa na visionary coaches na nakikita nila na yun yung nagiging trend. Ang ano nga lang, sayang nga lang na medyo late na natin na-realize yung sinasabi ni Coach Baby with regards to our need to develop our program through foreign coaches. Paano tayo makakahabol? Kasi ang tagal na nating pangarap na makabalik sa Olympics halimbawa. Paano tayo makakahabol? Anong kailangan mangyari? Nako, mahirap yan, Sir Bill. Pero siguro ako as a fan, ang una kong gagawin, kung meron akong kapangyarihan, ayusin ko yung mga schedules ng mga liga po natin. Kasi syempre, isa dun sa mga factors kaya nahihirapan tayong ipadala yung best team natin is that maraming mga pinaglalaruan Okay. yung mga players na magagaling natin. So, merong PBA, merong UAAP, NCAA, meron din yung mga international leagues din. So, baka siguro pwede natin gawa ng paraan na kahit paano ma-in-sync natin yung mga leagues para pagdating ng mga FIBA tournaments, karamihan or lahat ng players natin na pambato maging available para sa mga tournament na yun. Kung tatanungin natin si Doc Michael B. Comisina kung ano mga pinakamahalagang mga bagay na kanyang nakolekta mula sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas, ano nga ba ang mga ito? Ano yung sa tingin mo pinakamahalaga sa mga memorabilia na nakolekta mo? Nako, marami yun. Marami, I can think of several. Oo. Kasi ngayon, Sir Bill, ang collection ko, I think, mga 25,000 na. Wow. Na mga Philippine basketball memorabilia from 1910s to the present time. Pero siguro, kung magbibigay ako kahit 3 man lang. So, una po, yung bola nung 1910s. Wow. So, yung bola kasi na yun, nakita po siya sa isang lumang school. So, dapat igigiba na yung school na yun. Tapos, doon sa PE department, doon nakita yung bola. So ngayon, yung bola na yun, leather made siya, tapos yung mga tahi niya nandun sa labas. So di ba ngayon, very symmetric yung bola, pero dati, may kita mo yung tahi nasa labas. Tsaka hiwala yung bladder pa sa Hiwala loob. yung bladder. So kung gusto mong i-inflate yung bola, tatanggalin mo yung tahi, lalabas mo yung bladder, lalagyan mo ng hangin, ipapasok mo siya pabalik sa bola, itatahi mo ulit yung tahi ng bola. So very tedious yung yung pag-maintain ng ball back then, and also it speaks of the way the game is played before. Kung papansinin niyo po, dati yung pag-advance ng bola puro pase. Puro pasa lang. Kasi yung bola hindi symmetric. So kung dribble ka ng dribble, Wala. kung saan pupunta yung bola. Eh ngayon, since the ball is more symmetric na, so pabor siya dun sa mga magagaling mag-dribble, mag-advance ng bola to the court, aside from passing. Ano yung dalawa pa? So yun yung una. So pangalawa, ito naman, nakuha ko sa isang construction worker na naggagawa sila ng isang property sa isang subdivision, nakuha niya sa isang garage sale. Ang bola na yon, nandun yung pirma ng lahat ng mga players tsaka coaches ng 1990 Asian Games na basketball team. So para dun sa mga fans ng basketball universe, yung 1990 na yon, yun yung unang beses na naglabas tayo ng professional na basketball team. At nauna pa sa Dream Team yon ng 6 months. So actually, una pa tayo sa Dream Team. At yung Dream Team, may isang amateur. Sa Yes. atin, Si Christian Leitner. Oo. Yes.
Sa atin, all-pro talaga. So actually, tayo yung first na nagpadala. So yun yung isa siguro sa mga items na hindi ko pakakawalan. Okay. Yung huli? Ang huli naman, isa siyang medal na pinagkatiwala sa akin ni Sir Ed Roque. So kung naaalala po nung ating mga seasoned na basketball fans. Matatanda. Nung 1967 kasi, yung ating ABC, FIBA Asia ngayon, ginawa siya sa South Korea. Ngayon, yung Pilipinas, tsaka yung South Korea, sila yung maglalaban eventually for the championship. Okay. At sabi nung press nung South Korea nun, quote-unquote, yung nabasa ko po sa newspaper, there's no way in hell that the Philippines can win the gold against Korea while playing in Seoul, Korea. Tapos, during that game, ang naging hero nun ay si Danny Florencio. So, wherein may clutch basket siya, tsaka clutch free throws. Kaya nanalo yung Pilipinas against South Korea. So, meron po ako nung actual medal na yon nung napanalunan nung team natin nung 1967. Bakit sa tingin mo, Doc, ang mga Pilipino hindi maingat sa mga ganyang bagay? Siguro, rin kasi, busy rin kasi ang mga tao, lalo na ngayon. Busy sa trabaho, busy sa mga responsibilidad siguro sa pamilya, or marami ng pinakakaabalahan like video games, maraming mahilig sa laro, tsaka sa ibang mga bagay. So kaya yung mga ganitong mga aspects ng kultura natin, ng sports natin, ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Okay, siguro sa last question, Doc, paano natin matuturuan, no? Hindi lang ang mga kabataan, pero yung mga kaedad natin na mas pahalagahan ang history ng basketball sa atin? Siguro ang una kong may advice, no, is parang gawin nating mas mainstream yung basketball history. So tulad nito, ng Basketball Universe, ini-interview niyo po yung mga ating past legends. Tapos ako naman po, through my page rin po sa Facebook, yung basketball, sinishare po natin yung mga information po about the glorious past of Philippine basketball. So siguro yun, kailangan suportahan po natin yung mga ganong mga platforms, yung ganong mga programs para hindi po mawala yung ating interest sa Philippine basketball history. Okay. Thank you, Doc. Thank you so much. Salamat, Sir Bill. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Exclusive po dito sa Basketball Universe, i-anunsyo namin pag natuloy na ang mall tour ng Basketball Baliktanaw ni Doc. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Subaybayan kami Lunes, Miyerkules at Biyernes dito lang sa Facebook at YouTube. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais naming pasalamatan ang aming mga sponsors: Bank of the Philippine Islands, Eastern Communications, Sista, Smart Sports, Euratex, at Nickel Asia Corporation. Laging tandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.